Hi guys, may nagtanong. Hello, currently employed po kasi ako sa isang BPO company and may part-time as a freelancer and required ako magpasa ng mga ito. Question is, hindi po ba magkakaroon ng conflict sa BPO just in case? And ano po ang step-by-step ang process na pagkuha ng mga ito? Ang sagot sa unang question niya ay hindi. Walang magiging problema sa kanyang registration at the same time sa kanyang employer kasi pwede naman po tayo mag-register ng ating business kahit employed tayo. Magiging mixed earner lang po tayo at tayo mag-file ng ating income tax yearly. Ang alawang tanong naman niya kung ang kanyang freelancing is professionals or wala naman siyang trade name, no need for DTI. Diretso na lang siya sa City Hall para kumuha ng kanyang OTR o Occupational Tax Receipt. Then, punta na siya sa kanyang RDO kung saan siya nasasako. And then, pasa lang niya yung kanyang mga necessary na documents para sa application. Sa pag-apply naman ng BIR registration, narito ang mga requirements. Una ay ang OTR or ang PTR kung saan ito ang nagsisilbing license to operate ng isang freelancer or ng isang professionals. Sunod ang PSA certificate mo or yung iyong birth certificate para reference ng BIR sa correct spelling ng iyong pangalan. Sunod naman ay ang proof of billing na nakapangalan sa iyo o kaya ang barangay certificate of residency. Pero mas madalas, mas gusto ng mga RDO ang certificate of residency na galing sa barangay kaysa sa proof of billing. So, kahit alin dyan sa dalawa or dalhin nyo na lang parehas para hindi na kayo pabalik-balik. Next, copy ng iyong valid ID na merong 3 specimens sa tabi. Kung ang mag-aasikaso naman ay ang iyong authorized representative, kakailanganin din ninyo mag-submit ng original copy ng notarized SPA kasama ang copy ng kanyang valid ID na may 3 specimens sa gilid. Magsasubmit ka rin ng 1901 BIR form para sa iyong application ng iyong TIN. Meron naman to sa mga BIR, pwede ka naman din mag-download sa website nila. Mag-fill up ka na rin ng 1906 para sa application ng e-authority to print para makapagpa-print ka ng resibo. Pero ito naman commonly kapag new business registration, sinasabay na to dun sa encoding ng 1901. Magdala ka na rin ng iyong sariling columnar book para hindi ka na doon bibili sa mismong RDO kasi minsan mas mahal ang price ng mga columnar book or yung book of accounts mo. Then, i-register mo na rin tong book of accounts mo kapag na-encode na yung iyong business registration habang nag-aantay ka na release ng iyong certificate of registration. And that's it. Thank you!